Ilang araw ang lumipas, araw-araw nang pumupunta si Eden sa ampunan. Tinawag siyang shameless ni Rosa, dahil kumakain siya roon pero hindi sumasali o tumutulong man lang sa mga gawaing bahay. Nagalit si Eden at sinabihang tumahimik si Rosa. Napansin ni Rosa na may hinahanap siya at tinanong kung si Mara ba ang hinahanap niya. Napahiya si Eden at itinanggi ito. Ngunit tinukso siya ni Rosa, dahilan para lalong mainis si Eden. Sa labas ng ampunan, may isang kainahinalang lalaki na papalapit. Tinititigan niya sila mula sa bintana at sinabing natagpuan na niya sila. Sabay ng isang nakakatakot na ngiti, biglang sumabog ang bintana, natamba si Eden at nagtanong kung ano ang nangyari. Napansin niya ang pulang espiritu na pumapasok sa isang garapon. Nalaman niyang mula sa Everton ang mga kalaban, sinisigawan ng isa ang kasamahan niya dahil sa malakas na pagsabog. Nakita ni Eden si Rosa, patay na at nakatrap sa mga guho. Naalala niya si Emily, na namatay din para sa kanya. Tulad ni Emily, si Rosa ay namatay din sa halip na siya. Napansin siya ng mga kalaban at sinabi nilang hindi pa siya maaaring mamatay dahil mahalagang eksperimento siya. Iniutos nilang hulihin siya ng buhay. Pumikit si Eden, tinatanggap ang kapalaran niya. Biglang dumating si Deline at ginamit ang kanyang kalasag upang protektahan si Eden mula sa mga atake. Nabigla si Eden nang makita si Delon na naipagtanggol siya. Sinabi ni Delon na huwag mag-alala si Eden dahil ligtas na siya. Dumating din ang ibang mga bata para tulungan siya. Natuwa ang pinuno ng Everton nang makita silang nagtipon-tipon. Iniutos niyang hulihin silang lahat. Naghanda ang mga bata para lumaban, gamit ang mga kanay. Sinabi ni Delon na ituloy nila ang pag-atake, habang siya naman ang magtatanggol. Napahanga si Eden sa kakayahan nila at nagtanong kung paano sila natutong lumaban. Isa sa mga bat, na may hawak na sibat, ay umatake habang sinasabing matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Ngunit tinawag siya ng pinuno nilang Hangal, at tinanong kung ano ang magagawa niya gamit ang sibat. Ipinakita niya ang sarili niyang mga armas, na ikinagulat ni Eden. Napaatras ang bata matapos salagin ang atake. Napinsala siya ng husto, habang napansin ng pinuno na nasa alanganin sila dahil ayaw niyang patayin ang mga bata. Sinabi niyang wala silang magagawa, at iniutos sa malaking lalaki na basagin ang kanilang kalasag. Binangga niya ito, dahilan para mabitak ang kalasag. Kinabahan si Eden at muling naisip ang tumakbo. Gumamit ang isa sa mga kalaban ng itim na mismo upang balutin ang kalasag, at inalok silang buhayin kung tatanggalin nila ito. Nakita ni Eden ang lahat ng pagsisikap ng mga bata, at napagpasyahang sumuko. Hindi na rin kayang salagin ni Delon ang mga atake. Naisip ni Eden kung bakit lahat ay nagpupursigi ng ganoon. Pumikit siya, tinatanggap ang kanyang kapalaran. Biglang may tumawag sa kanya, at nakita niyang nasa loob siya ng isang kalasag. Si Delon pala ang nagpoprotekta sa kanya. Nababahala si Eden, at tinanong kung ano ang gagawin ni Delon. Sinabi ni Delon na para lang sa isang tao ang kalasag, at panandalian lang itong tatagal. Pinukpok ni Eden ang kalasag, hinihiling kay Delon na alisin ito. Nagtanong siya kung bakit pinoprotektahan siya ng lahat, at ano ang mabuti sa kanya. Sinabi ni Delon na pareho sila ng sugat. Nalito si Eden, at ipinaliwanag ni Delon na ayaw na niyang may mamatay ulit. Sinabi niya kay Eden na mabuhay. Naisip ni Eden na lahat sila ay mamamatay tulad ni Rosa, at sinisi ang sarili. Biglang may napansin si Eden, isang kalaban ang sumisigaw sa sakit. Nagulat siya, si Mara pala ang dahilan. Sinabi ni Mara na wala siyang pakialam kung paano sila natagpuan, pero tinapakan nila ang mga anak niya. Napaluha si Eden nang makita si Mara, na humingi ng paumanhin sa pagiging huli. Matapos talunin ni Mara ang lahat ng kalaban, nagpunta sila ni Eden sa sementeryo. Sinisisi ni Mara ang sarili, habang humihingi ng tawad si Eden sa libingan ni Rosa. Umiiyak siya, sinisisi ang sarili dahil namatay si Rosa para sa kanya. Ngunit sinabi ni Mara na nabuhay siya dahil kay Rosa. Galit si Eden sa sarili niyang kahinaan. Tinanong ni Mara kung sinasabi ba niyang dapat siya na lang ang namatay. Hinikayat siya ni Mara na mabuhay at magpalakas, dahil matatapos lang ito kapag nawasak na ang kastilyo ng mga demonyo. Inalok niya si Eden na maghiganti kasama sila. Naisip ni Eden na kung tatanggapin niya ang kamay ni Mara, lalakas siya. Ngunit nag-aalangan siyang magdala ng problema, at baka mamatay ulit ang mga kasama niya.
Kinagabihan, nakitang gumagawa siya ng mga kahoy na espada para sa pagsasanay. Tumayo siya sa harap ng puno, nag-concentrate, at sinubukang iambue ang espada ng mana para putulin ang puno. Pero sa kabila ng pagsisikap, nabali ang espada. Nap-icon siya at itinapon iyon. Sinubukan niya ulit ng paulit-ulit, ngunit, paulit-ulit na nababali ang espada ni Eden. Pinapanood siya ng mga bata mula sa ampunan habang nag-e-ensayo. Nagkomento si Dylan na akala niya ay aalis na si Eden, ngunit nandito pa rin. Tinanong ni Zur kung patuloy ba siyang mag-e-ensayo ng ganoon at bakit hindi siya natututo kay Mara. Sinagot ni Dylan na matigas lang talaga ang ulo ni Eden. Sinabi ni Zur na ang hina ni Eden, ngunit sinaway siya ni Dylan na huwag sabihin iyon ng malakas. Nag-alala si Dylan na baka mapahamak si Eden kung patuloy niyang gagamitin ang mana ng ganoon. Napagod si Eden at napaluhod, hindi na makatayong maayos. Nag-alala sina Dylan at Zur. Nagbiro si Zur na namatay na si Eden pero itinama siya ni Dylan na buhay pa naman ito. Tumakbo sila palapit kay Eden na unti-unting nawala ng malay. Habang nawawala ng malay, naisip ni Eden na kailangan niyang mag-ensayo at lumakas kaagad. Nagising si Eden sa amoy ng alkohol. Nakabalik na siya sa ampunan. Dala ni Dylan ang gamot para sa kanyang mga sugat. Napansin ni Eden ang pamilyar na sitwasyon at nag-isip kung nawala na naman siya ng malay. Sinabi ni Dylan na inalis na niya ang mga benda dahil gumaling na ang mga sugat sa mukha ni Eden, na labis nitong ikinahiya. Habang nilalagyan ng gamot ang sugat niya, nagreklamo si Eden sa amoy. Pinagsabihan siya ni Dylan na huwag gumalaw, baka mapasok sa mata. Nabanggit ni Dylan na narinig niyang inalagaan sila ni Eden bago ito umalis. Inamin ni Eden na ginawa lang niya iyon dahil muntik na silang mamatay. Sinabi ni Dylan na muntik din siyang mamatay dahil sa sugat sa tiyan, pero sinagip siya ni Eden. Pati ibang bata ay gumaling dahil sa kanya, kaya nagpasalamat ng taos puso si Dylan. Ngunit nagtataka si Eden kung bakit nagpapasalamat ang lahat, gayong nasaktan sila dahil sa kanya. Biglang dumating sina Zur at Mara. Napansin ni Zur na inalis na ni Eden ang mga benda at nagulat sa itsura nito, sinabing gwapo pala siya. Natuwa naman si Eden sa papuri. Sinabi ni Zur na mukhang pamilyar si Eden. Tinanong niya kung may kamukha ba siya. Naalala ni Zur si Emily, na nagulat si Eden nang marinig. Sinabi rin ni Dylan na magkamukha nga sila, at pareho pa ang unang letra ng pangalan. Kinumpirma ni Eden kung ang pangalan talaga ay Emily, at sinagot ito ni Dylan na doon nanirahan si Emily isang buwan bago dumating si Eden. Kinakabahan si Eden, iniisip na baka kapangalan lang iyon, dahil nakita niyang namatay si Emily sa ilalim ng mga bato. Bumalik si Dylan dala ang larawan. Nang ipakita ito, kinumpirma ni Eden na si Emily nga iyon. Napaisip siya kung paano ito nabuhay, ngunit biglang nagtanong kung nasaan na ito ngayon. Inamin niyang kapatid niya si Emily, na nagpakabigla sa lahat. Tahimik sila, at naging malamlam ang paligid. Sumagot si Mara at sinabing patay na si Emily isang buwan na ang nakalipas. Labis itong ikinagulat ni Eden. Nanginginig siya habang kinukumpirma ang sinabi ni Mara. Ipinaliwanag ni Mara na natagpuan nila si Emily na naipit ang mga binti sa isang malaking bato. Sinubukan nilang dalhin siya sa ampunan para gamutin, pero kumalat na ang necrosis. Nayanig si Eden sa balitang buhay pa pala si Emily noong panahong iyon. Nalugmok siya sa pag-iisip na wala siyang kamalay-malay at iniwan niya itong mamatay. Naaalala niya ang pangako kay Emily na hindi siya susuko, at makakalabas sila ng magkasama. Sa gitna ng malakas na ulan, tumatakbong palabas si Eden, umiiyak habang tinatawag ang sarili niyang duwag. Siya mismo ang nagpayo kay Emily na huwag sumuko, ngunit sa huli, siya ang bumitaw. Sa ibabaw ng puntod ni Emily, bigla niyang napansin ang pangalan nito na nakaukit sa lupa. Nang hukayin niya ito, nagulat siya, nagkaroon siya ng bisyon kung saan tinawag siya ni Emily, na parang alam na darating siya. May iniwang mensahe para kay Eden sa puntod. Bumalik si Eden sa ampunan at lumuhad kay Mara, humihingi ng tulong. Gulat na gulat si Mara at nagtanong kung ano ang problema. Sinabi ni Eden na nais niyang maghiganti at kailangan niyang matutunan ang paggamit ng mana upang patayin ang lahat ng nasa Everton.
Sa pagsasanay, sinubukan ni Eden na hiwain ang isang manika, ngunit walang epekto. Pinagtawanan siya ng mga bata, maliban kay Dylan. Napansin ni Mara na marahil ito ang dahilan kung bakit ayaw mag-aral ni Eden ng mana. Ipinaliwanag ni Eden na kaunti lamang ang kanyang mana, kahit na nagsasanay siya. Humingi siya ng paraan kay Mara para palakasin ito. Umiti si Mara at hinawakan ang kamay ni Eden upang sukatin ang kanyang mana. Nabigla si Eden, ngunit sinabi ni Mara na manatili siyang kalmado. Ipinaliwanag ni Mara na, tulad ng tao na nalalasing sa limitasyon nila, may hangganan din ang mana ng bawat isa. Biglang nagulat si Mara habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan, at nag-alala si Eden. Pero ang nakita ni Mara ay kabaligtaran, nakitang ang mana circuit ni Eden ay ganap na barado. Ipinaliwanag ni Mara na hindi dumadaloy ang mana ni Eden, kaya hindi niya ito magamit. Ngunit ang nakakagulat, napakalaki ng mana niya, halos 1,000 beses ang dami kumpara sa normal na tao. Hindi makapaniwala si Eden, ngunit sinabi ni Mara na swerte siya, kung hindi barado ang mga circuit, baka hindi kayanin ng katawan niya ang ganoong kalaking mana. Kinakailangan munang palakasin ang katawan niya bago buksan ang mga circuit. Buo ang loob ni Eden, handa siyang mag-ensayo. Lumipas ang 5 taon. Sa edad na 17, nakita si Eden na pinuputol ang isang puno gamit ang kahoy na espada. Namangha si Nazur at Dylan sa kanyang lakas, ngunit napangiti si Mara at itinuro ang likod ng puno. Laking gulat nila nang makita na nahati rin ang bundok sa likod nito. Ipinagmamalaki ni Eden ang kanyang tagumpay. Tinawag sila ni Mara at ipinakita ang mapa, ang Demon Castle sa gitna ng kontinente. Nasa paligid nito ang mga tagasunod ng Everton, nangongolekta ng kaluluwa upang ialay sa bulaklak ng World Tree para buhayin ang Great Devil. Kailangang pigilan nila ang plano ng Everton sa pamamagitan ng pagsira sa mga kaluluwang ito bago pa makabuo ng sakripisyo. Nagsimula ng magplano si Eden para sa kanilang misyon. Ipinaliwanag ni Eden ang plano, sasakupan ng Protector ang Hilaga, ng Marksman ang Silangan, habang siya naman ang bahala sa Timog at Kanluran. Sinabi ng kasama niya na baka mahirapan siyang pangalagaan ang dalawang direksyon, pero tiwala si Eden sa sarili. Sumang-ayon si Dylan, na kayang-kaya ni Eden ito. Napagkasunduan nilang magtipon sa harap ng Demon Castle makalipas ang 1 taon upang tapusin ang Everton. Pagkalipas ng 6 na buwan, matagumpay na napatay ni Eden ang mga tagasunod ng Everton sa Timog, at nalinas na niya ang lahat ng seed sa nayon. Ilang seed na lang sa kanluran ang natitira. Napansin niyang mas mabilis itong natatapos kaysa inaasahan. Sa susunod niyang destinasyon, pumunta siya sa isang nayon at nagbenta ng kabayo. Habang umaalis, sinabi niya sa kabayo na sana'y magkaroon ito ng mabuting buhay kasama ang may-ari na hindi taga-Everton. Natuwa si Eden nang makita ang pera, at naisip ang bumili ng pagkain. Biglang may batang humawak sa kanya, si Leah, na nag-alok ng mga bulaklak. Naalala ni Eden si Emily dahil halos magkaedad sila. Binili niya lahat ng bulaklak, ikinagulat ni Leah. Sinabi nitong medyo lanta na ang mga bulaklak, pero sinabi ni Eden na ayos lang iyon. Napangiti si Leah at nagpasalamat, ngunit biglang may lumitaw na batang nagnakaw ng kanyang supot ng pera, si Jack. Sinubukan ni Eden habulin si Jack, ngunit nang lingunin niya si Leah, nawala na rin ito. Napagtanto niya na naloko siya. Sa isang eskinita, masaya sina Leah at Jack sa malaking pera na makakapagpakain sa kanila ng 3 buwan. Ngunit biglang narinig nila si Eden na sumisigaw, "Aha, nandito pala kayo, mga maliit na magnanakaw." Bumaba si Eden mula sa itaas, hinuli si Jack, at nagbantang parurusahan sila. Humingi ng paumanhin si Leah, sinabing para raw sa gamot ng may sakit nilang ina. Alam ni Eden na kasinungalingan ito at hinamon si Leah na dalhin siya sa kanilang bahay para makita ang ina. Nagulat si Leah, ngunit wala nang nagawa. Pinakita nila ang isang matandang babae na nakahiga sa kama. Nap-icon si Eden, lola ito, hindi nanay. Tila alam ni Jack na hindi nauubra ang kanilang palabas. Sa huli, umamin si Leah at sinabing ibabalik nila ang pera, pero kailangan din nila ito. Galit na sinagot ni Eden na maghanap sila ng marangal na trabaho sa halip na magnakaw. Pero sumagot si Leah, hindi sila binabayaran ng mga matatanda dahil bata sila,
kaya gumaganti lang sila. Tanong ni Eden, bakit pera ko pa ang kinuha niyo? Sagot ni Leia. Sinabi ni Leia kay Eden na malas lang talaga siya ngayong araw. Tinawag sila ni Eden na magnanakaw, ngunit sagot ni Leia, ito lang ang alam nilang paraan para mabuhay. Natahimik si Eden, naalala si Emily. Tinanong siya ni Leia kung bakit bigla siyang natahimik. Sa huli, napabuntong hininga si Eden at nagtanong kung mabubuhay ba silang mag-isa kung tutulungan niya. Nalito si Leia, at ipinaliwanag ni Eden na hindi pwedeng patuloy silang magnakaw. Akala ni Leia ay bibigyan na sila ng pera, pero agad niyang itinanggi ito. Naisip ni Eden na may oras pa siya bago ang pagkikita sa Demon Castle, kaya napagpasyahan niyang tulungan muna sila. Sinabihan niya si Leia na mapapahamak si Jack kung patuloy silang magnanakaw. Tinakot ba niya ito? Umiti si Eden, sinabing tinutulungan lang sila. Sa squatter, mahimbing na natutulog sina Leia at Jack. Biglang dumating si Eden at ginising sila. Nang ayaw pang bumangon, hinayla niya ang kumot nila. Sinubukan niyang sanayin sila, ngunit sinabi ni Leia na napakabigat ng mga pagsasanay. Napansin ni Eden na hindi nila mahuhuli ang kahit kuneho sa ganoong estado. Isang buwan na lang bago ang pagkikita sa Demon Castle, pero sa kabila ng hirap, masaya siyang makita silang naglalaro. Alam niyang hindi niya maaaring isama ang dalawa sa laban, pero babalik siya para sa kanila. Habang nagdadala ng pagkain si Eden, nakita niya silang may itinatago. Tinanong niya kung ano iyon, at nagpalusot si Jack na naglilinis lang sila. Walang masabi si Leia, at nagtanong si Eden kung humihingi ba sila ng pabor o may nagawa silang mali. Tumanggi si Leia, sinabing gutom lang sila. Habang nag-aayos si Eden ng pagkain, tumingin si Leia sa isang garapon ng mga Everton seeds na itinatago nila. Nagtanong sina Leia at Jack kung pupunta ba si Eden sa palengke. Sagot niya, pupunta siya sa panday para kunin ang espada niya at magbenta ng mga nahuli nila. Humiling ang dalawa ng merienda. Sa pandayan, kinuha ni Eden ang kanyang espada. Pinuri niya ang panday sa mahusay na gawa nito at umuwi na. Samantala, naglalakad si Jack sa isang bukirin, duguan ang mukha. Nang inag siya sa takot habang tinitingnan ang kamay niyang puno ng dugo. Sumigaw siya, hindi na naman. At tumakbo pa uwi, tinatawag si Leia. Pagdating ni Eden, masaya niyang ipinakita ang mga merienda. Mayabang niyang sinabing siya lang ang nagmamalasakit sa kanila. Napansin niyang tumatakbo si Jack at tinanong kung saan ito pupunta. Napansin din niya ang dugo sa kamay ni Jack. Nang tanungin niya ito, sinabing naghiwa lang siya habang nagluluto. Nagduda si Eden, paano ka naman nasugatan ng ganyan? Sinabi ni Jack na nasugatan siya habang naghiwa ng sangkap. Pinuntahan ni Eden ang loob para kumuha ng benda, pero pinigilan siya ni Jack. Sa pagpasok, nabigla si Eden sa nakitang kalunos-lunos na tanawin, nakatayo si Leia, napapalibutan ng mga bangkay. Napansin ni Eden ang garapon ng Everton seed sa likuran nito at tinanong kung bakit naroon yon. Sinabihan niya si Leia na lumayo, pero biglang nanlaki ang mata ni Leia at inatake siya. Nahawakan ni Eden ang espada ni Leia, na nagmula mismo sa kamay nito. Muli siyang umatake gamit ang kabilang kamay, pero naitulak siya ni Eden. Agad namang bumangon si Leia, handang lumaban. Tinatanong ni Eden si Jack kung sino ang nagbigay sa kanila ng mga buto, pero hindi niya alam ang sagot. Muli na namang sumugod si Leia at malakas na tinire si Eden. Nang makita ang ekspresyon ni Leia, napagtanto ni Eden na mapanganib na sila. Sinigawan niya si Jack na tumakbo, pero nanatili itong nakatayo, tila nawawalan na rin ng ulirat. Biglang bumagsak si Jack, gaya ng nangyari kay Leia, at nanlabo ang mga mata. Habang sinusubukang pigilan si Leia, inatake siya nito mula sa likod. Naiwasan ni Eden ang pag-atake, inagaw ang sandata, at inihampas si Leia sa lupa. Tinangkang sakali ni Eden si Leia habang iniisip kung bahagi ba sila ng Everton mula pa noon. Nagsimulang sumigaw sa sakit si Leia, kaya binitiwan siya ni Eden. Ngunit biglang inatake siya ni Jack mula sa likod at sinaksak. Bumuga ng dugo si Eden at napansin na kakaiba na rin ang kilos ni Jack. Naguluhan si Eden kung kailan sila nagbago. Siguro'y habang wala siya. Muling sumugod si Jack, at napagtanto ni Eden na kailangang unahin ang pagsugpo sa kanila para maiwasan ang higit pang pagdanak ng dugo.
Pinulot niya ang kanyang espada at lumaban. Napaisip siya, ano kaya kung niloko lang siya nina Jack at Leia mula pa simula? Napagdesisyonan niyang tapusin sila kung sila nga ay bahagi ng Everton. Biglang bumalik sa normal sina Leia at Jack. Tinawag nila siyang kuya, at nanginag ang kamay ni Eden. Takot na takot ang magkapatid, at nahirapan si Eden sa desisyong harapin sila. Habang tinititigan niya sila, naalala niya si Emily, ang kanyang kapatid. Ngunit kahit masakit, pumikit si Eden at inihanda ang espada. Pagkalipas ng ilang sandali, sa gitna ng nyebe, naglalakad si Eden, pagod at sugatan. Napahiga siya sa lupa, tumatawa ng mapait. Tinawag niya ang sarili niyang, Hanggal, at tinanong kung bakit hindi niya pinatay sina Leia at Jack. Bumalik ang eksena kung saan sinabi niya sa magkapatid, huwag niyo nang gagawin ulit ito. Iwasan niyo ang mga sandatang ito. Binalaan ni Eden sina Jack at Leia na hindi na niya palalampasin ang susunod na pagkakataon. Pinutol niya ang mga kamay nila mula sa mga sandata at dinurog ang garapon ng Everton Seeds sa nyebe. Sinabi niyang tapos na ang lahat, na wala ng banta. Habang lumuluha, inulit niya na magiging maayos ang lahat. Sa kasalukuyan, inalala ni Jungmin na pagkatapos nito, nawala ng malay si Eden sa nyebe. Natagpuan siya ni Pina at Mahil, at ginamo nila ito. Si Pina ang nagtapos sa Everton, at bumalik sa normal ang mga bata. Napawi ang mind control na iginawad sa kanila, kaya nagkaroon ng happy ending. Muling nakipag-ugnayan si Eden kay Jungmin, sinabing patay na ang mga bata kung nais nitong makalabas ng tore. Ngunit nag-alinlangan si Jungmin. Ang misyon sa ikalawang palapag ay alisin ang banta sa ghetto. Bagaman ligtas na sina Jack at Leia, nagtataka si Jungmin kung bakit patuloy pa rin ang mga pagpatay. Pinaghihinalaan niyang ibang banta ang naroon. Napansin ni Jungmin ang ilang taong nag-uusap sa isang sulok, mga tauhan na galing sa bahay ni Leia. Nalaman niyang plano nilang patayin ang mga bata, kasama siya. Tumakbo siya pabalik, pero naharang ng isang matandang lalaki na may patalim sa kanyang lalamunan. Napansin ni Jungmin ang panganib, hindi niya maaaring pabayaan sina Jack at Leia.